Top 10 highlights of the year 2022. Happy New Year everyone! January 1, 2023 na. Bagong taon na naman. Sana po kung saan man kayo nag-celebrate ng Kapaskuhan ay nag-enjoy kayo, nakapagpahinga kayo at naging makabuluhan ang inyong celebrations kasama ang inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay. Ngayon po, meron tayong, dahil New Year po ngayon, nagkakatapos lang ng taong 2022, meron po tayong top 10 highlights of the year 2022. Ito po ang mga personal highlights para sa akin. Baka may maisip po kayo na mas karapat dapat sa ating top 10. I-comment nyo na lang po, baka may nakaligtaan po tayo. Alam nyo, ang dami talagang nangyari. Kaya itong top 10, ang dami nangyari noong 2022. Kaya ito pong top 10 ko ay in no particular order. Kung ano lang po yung naisip ko na 10 bagay na pwede nating sabihin ay highlights para sa atin dito sa lungsod ng Pasig. Simulan po natin sa number 1, ang ating paglunsad ng local senior pension sa Pasig. Ito po ay para sa mga nanay, tatay, lolo at lola natin na 65 years old pataas, walang trabaho, walang income, wala pang ibang source of pension. Kasama na po sila sa ating programa, 500 pesos per month. Ibig sabihin, total 6,000 pesos per year. Bukod pa po yan dun sa 3,000 na cash gift. So magiging total nila nasa 9,000 pesos per year matatanggap na tulong galing sa lokal na pamahalaan. Sa susunod, susubukan pa nating i-expand ang programang ito para makasama yung mga maliliit pa lang na pensyon, kaya 1,000 pesos. So yung may SS kaso maliit pa lang. Gusto naman natin laging mag-expand ng mga programa para mas marami pa tayong matulungan. Inuna lang natin yung mga talagang walang-wala po, yung zero, yung pension. Tingin ko, yan naman po yung tama. At muli po, sa susunod, susubukan pa natin mag-expand ng programa na ito. Pero napakasaya dahil ang dami na nating benepisyaryo, ang dami na natin natutulungan ng mga nanay, tatay, lolo at lola dito sa lungsod ng Pasig. Number 2, ang ating pagbayad ng just compensation sa mga kinuhanan ng LGU ng lupa noon na ngayon pa lang nababayaran. Binuo natin at dinatag natin yung Land Management and Recovery Office dahil nga po ang daming mga kaso 2019, ang dami pong lumapit sa akin na sinasabi nila, Mayor Vico, kinuha ng gobyerno, kinuha ni Mayor ganun, dating na yung lupa ko kinuha po, never ako nabayaran. Tinayuan ng kalsada, halimbawa po yung Eusebio Avenue, Urbano Velasco Avenue, natayuan ng kalsada, hindi nabayaran yung may-ari. May kapangyarihan naman yung gobyerno na kumuha. Kung para sa public use po yan, power of eminent domain po ang tawag dyan, pwede po talaga kunin ng gobyerno yun kung may kinabang po ang marami. Kaso dapat bayaran yung may-ari. Siyempre pinaghirapan din nila yan. Yung mga lumapit sa akin noong 2019, nag-iiyakan, yung iba matatanda na, milyon-milyon ng utang sa harina ng gobyerno, never sila binayaran. Kaya tinatama po natin ngayon yung mali nung nakaraan. At para sa akin, highlight po ito, napaka-importante po na ito. Kasi justice po ang pinag-uusapan, hustisya po ang pinag-uusapan natin at nararapat lang na bayaran natin yung mga may-ari ng lupa na kinuha na lang basta-basta ng gobyerno at hindi dumaan sa tamang proseso. Iba pa po yung mga for land acquisition natin at mga binili nating lupa ng taong 2022. Hindi pa highlight yun, magiging highlight yun pag natayuan na ng mga building. Pero iba pa po yun at may mga susunod pa akong mga post patungkol dito. At meron din ako mga ibang post nun tungkol sa mga yung sa just compensation, pati sa mga land acquisition po natin. Number 3, ang pagpapatuloy ng ating mass regularization program sa lokal na pamahalaan. Sa kahit anong organisasyon, ang pinaka-importante ay ang tao. Human resources. Wala na pong mas importante pa. Ang ganda ng equipment mo, ang ganda ng infrastruktura, pero may problema sa tao, wala din po yan. Importante po ang ating human resources. At masaya po akong iulat sa inyo na nasa 2,541 na po ang na-regularize natin. Nasa 1,000 po yung nagawa natin noong taong 2022. Ginagawa po natin ito dahil gusto natin magkaroon ng seguridad. Gusto po nating bigyan ng dignidad ng ating mga manggagawa, ang ating mga empleyado. Naniniwala tayo na ito yung tamang gawin. Muli po, gaya ng number 2, ito po ay matter of
social justice din po, ano. At higit pa ron, nilalayo natin sila sa politika. Dapat pag nagtatrabaho, wala na pong pag-uusapan na politika. Kung empleyado ka ng lokal na pamahalaan, tinatanggal, binabasag natin yung patronage na alam po natin, yung patronage politics na yan, nakadikit yan sa korupsyon at taliwas yan sa epesyenteng pagpapatakbo ng isang gobyerno. Kasama po rito ng ating mass regularization program ay ang pag-promote dun sa mga kwalipikado, pagtataas ng sweldo sa mga mabababa ang sweldo, gaya ng mga street sweepers natin, ng mga Pasig Health Aid natin na nagtatrabaho sa mga center natin. Gusto nating taasan ang kanilang sahod, gusto natin di sila nakaasa sa politiko o sa ano, kundi binibigyan natin ng dignidad, ng seguridad at nilalayo natin sa politika ang mga empleyado. Para naman sa mga hindi kwalipikado, tuloy-tuloy yung mga capacity building, human resource development, learning and development programs, continuous professional development programs ng ating lungsod. Susunod na project natin sa 2023, babawasan natin ang bilang ng mga job order. Gusto natin may mga tamang benepisyo ang mga empleyado natin. Medyo marami pa tayong job order, although nabawasan na rin yung bilang mula 2019 to 2022 at hopefully magawa po natin yan sa tulong po ng bawat isa. Number 4, garbage collection by administration. Nailunsad na po natin ang pilot program sa Barangay Pinagbuhatan, ang pinakamalaki nating barangay. Ginagawa po natin ito at nagta-transition tayo papunta sa by administration para wala na pong contractor, mas magiging stable ang koleksyon natin ng basura, mas makapagpakilala tayo ng mga, kunyari yung recycling, segregation, mas mamamanage natin, pati yung mga staff. Pwede na natin silang i-training, pwede na natin silang, mas control natin, kaya mas maganda po ito. Bonus na lang po, di ba lagi natin naririnig, may corruption sa basura, ganyan. Dahil hindi na po ito, dahil atin na po, atin yung truck, atin yung staff, mawawala na po yung ganitong usapan pagdating sa basura. At kahit ito po, yung pagbabago na ito, kahit hanggang sa susunod na mga administrasyon, kahit sa susunod na mga mayor, magiging ganun na po. So magiging mas maayos, corruption-free, mas magiging efficient ang koleksyon natin ng basura sa lungsod ng Pasig. Pinagbuhatan 2022, sa susunod, ngayong 2023 hanggang 2025, transition na tayo to fully by administration ang koleksyon ng basura sa lungsod ng Pasig. Number 5, at ito lang po yung related sa politika, sa top 10 natin, ang eleksyon ng Giting ng Pasig kung saan nakakuha po tayo ng mayorya sa Sangguniang Panlungsod. Hindi lang po congressman ngayon ang kakampi natin, nagka-aligned natin ng vision para sa magagandang pagbabago sa lungsod ng Pasig, kundi kasama na rin natin si Vice Mayor Dodot, pati ang majority ng ating konseho. At alam mo yun, laking tulong po talaga sa akin. Gamitin ko ng halimbawa yung budget deliberation process natin nung last quarter of 2022, dumaan po sa konseho yan naman po ang pangunahing trabaho ng konseho, yung pagpasa ng budget ng isang lungsod. At nakita natin talagang hindi tayo nagkamali sa mga napili natin sa pangunguna ni Vice Mayor Dodot. Talagang nakita ko nagtrabaho yung council, talagang pinag-aralan nila ng husto yung budget. May mga nakita sila na hindi ko nakikita noon. May nakita silang mga points of improvement. Na, dapat ito, bawasan na ng pondo to. Ito, dapat dagdagan. Alam nyo, yung budget natin, ganito po kapal yan. Kaya kahit masipag po ako, inaaral ko po talaga yan, meron siguro ako nakakaligtahan. Pero sa tulong ng isang konseho na tapat, masipag at mahusay, ay mas magiging maganda pa po ang budget natin na 15 billion pesos para sa taong 2023. Kung saan tayo nahirapan noon, nakakatulong po sila ngayon. Number 6, ang ating Pasig City Scholarship Program ay nasa 23,000 scholars na. Tama po kayo nang narinig, 23,000 scholars every year. Parami ng parami. Noong 2019, nasa mga, siguro, umigit kumulang 12,000 scholars tayo. 3 years later, 23,000 na ang scholar natin. Bukod sa ginawa natin noon na pagpapadali ng mga requirements, hindi na required yung sobrang daming activities na napapa-absent, nakakain yung oras nila para mag-aral. Ngayon po, 23,000 scholars.
nag-extend din tayo ng tulong dun sa mga private school na baka magsara, ano? Kasi public school din sasalo nun kung sakali. So, hindi naman ibig sabihin na nag-aaral sa private ay mayaman. May mga iba rin pong nangailangan ng tulong. So, para hindi magsara, nag-extend din tayo ng tulong dun. Karamihan sa public pa rin, ano? Pero ginawa po natin ito para mas makatulong sa marami. Yung sa college natin, mas marami pa tayong good news sa 2023 pero sa susunod na po yun. Number 7, nakatanggap ang lungsod ng Pasig at ang ating lokal na pamahalaan ng isang parangal mula sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. Ito po yung Most Business-Friendly HUC Award. Napakasaya ko po nung natanggap natin. Ako, hindi ako mahilig sa award. Kung mapapansin po ninyo, sa 3 years ko po bilang mayor, halos hindi ako nag-post tungkol sa mga award. Lalo na ko kung para sa yung individual award, yung para sa akin lang po. Isang beses lang po ako nag-post, yung Anti-Corruption Champion. Yun lang po yung pinost ko. Yung mga iba, hindi ko po masyadong pinapansin kasi naniniwala ako na team effort ang lahat ng ginagawa natin. Hindi lang po dapat ako yung mapansin o mabigyan ng parangal. Team effort po ito. Kaya sa lahat ng award na natanggap ko sa nakaraang 3 taon o natanggap ng city, ito po yung pinaka-proud ako. Dahil ito po ay culmination ng ilang taon o 3 taon ng pagsusumikap natin para ayusin ang mga business permits natin, streamline ang mga proseso, yung sinasabing ease of doing business, anti-red tape, dahil ang lifeblood ng ating lungsod, ng ating gobyerno ay ang mga taxes, at karamihan ng taxes ay nanggagaling sa mga negosyo, sa mga nagnenegosyo sa lungsod ng Pasig. Kalahati ng budget natin galing po sa business taxes. So we need to make it easier to do business in Pasig. Hindi pa po tapos ang mission natin tungkol dito. Marami pa tayong kailangan ayusin, pero itong recognition na ito ay talagang nakakataba ng puso. Ito pong isang senyalis po ito na nasa tamang direksyon po tayo. Number 8, ang pagbubukas natin ng Pasig City Mega Dialysis Center. Napakasaya ko po nung nabuksan natin ito noong March 2022. Napirmahan natin yung Joint Venture Agreement. Isa po itong public-private partnership. At dahil po sa Mega Dialysis Center nito, imagine, na-increase po natin ang kapasidad ng ating LGU para sa dialysis mula 42 machines noong 2019, ngayon po ay meron na tayong 121 machines. Ang dialysis center natin na may 71 chairs o 79 machines ay isa sa pinakamalaki na dialysis center sa buong Pilipinas. Pero isingit ko na lang din, mas importante pa rin po syempre yung preventive or primary healthcare natin. Hindi naman natin kinakalimutan yun. Pero syempre sa dami ng nangangailangan ng tulong at nahihirapan sa dialysis, kailangan din natin ito pagtuunan ng pansin. 79 machine Mega Dialysis Center sa Pasig, bukas na po. Number 9, natapos tayo bilang second place sa recently concluded na Batang Pinoy. Ito yung paligsahan ng mga grassroots athletes sa iba't ibang LGU. We want to keep promoting sports for good health, for discipline, to learn teamwork, and perseverance. Ang daming benefits ng sports. Natutuwa po ako dahil nagdaan ng pandemya, walang competition. Ngayon, finally, nailalabas na ng mga Pasigueño athletes ang kanilang galing. Marami pang ibang competitions, meron pa nga sa abroad. Meron mga medals din tayo sa mga ibang competitions. Yung sa chess, nag-back-to-back tayo sa pick-up. Marami pang iba. Pero ito yung Batang Pinoy, ito yung pinaka-culmination. Pandemya, hindi tayo tumigil sa ating sports program. Minsan bawal yung face-to-face, pag bawal. Pero hindi po tumigil yung mga ginawan natin ng paraan para tuloy-tuloy yung suporta at ang training para sa ating mga atleta, suporta sa ating mga coaches. Kaya congratulations sa mga atletang Pasigueño. Second place tayo, pero maganda-gandang finish na rin po ito. Ang target natin, mag-first place naman sa susunod. Subukan natin, malay natin, di ba? Medyo mahirap po yun kasi yung first place ngayon, Baguio City. Napakaganda rin po ng sports program nila. Friendly competition lang naman po yan between LGUs. At ang totoo, isa po sa mga role model ko rin yan si Mayor Benji Magalong. Isang champion of good governance din po yan. Pero muli po, ako'y proud na proud sa mga atleta natin, sa lahat ng mga competition na nasalihan sa 2022, culminating
in Batang Pinoy sa vegan nung Disyembre. At panghuli, sa number 10, ito po, inuulit ko, no particular order yung top 10 ko. Pero yung panghuli natin, number 10, nakakatuwa po kasi na unti-unti bumabalik na tayo sa mas normal na pamumuhay. At yung mga Christmas activities natin, more or less back to normal na po. Kaya yung himig pasigenyo, yung hataw pasigenyo, at yung paborito ng lahat, ang Pasko Titap ay nagbalik na po. 2020, wala talaga. 2021, nagpaplano na tayo kaso medyo naudlot kasi pa-surge ulit. Pero ngayon 2022, pinapakita natin na nalagpasan natin yung COVID-19. Huwag maging kampante mag-ingat pa rin po tayo. Yung mga health protocols natin, in place pa rin yan. Pero kahit papano, pwede na magkaroon ng mga malalaking gathering, may mga concert. Di ba? Ang saya, sa lahat ng pinagdaanan nating pagsubok mula March 2020 hanggang sa kasalukuyan, talagang masayang-masaya po ako na nandito na po tayo ngayon. Kaya yung mga Christmas activities natin, talagang highlight po yan sa ating taon. Yan po ang ating top 10. Alam kong marami pa kayong naiisip na pwedeng isama sana sa top 10 natin. Pero hindi ko naman po kayang banggitin lahat sa loob ng isang 15 o 20-minute video sa dami ng nangyari buong year 2022. Yung mga infrastructure works, hindi ko na rin po nabanggit gaya ng rehabilitation ng Parian Creek, yung depot, yung isang building sa RIV, yung RED, yung mga street lights natin, yung lighting natin ng mga kalsada, yung pag-dredging ng mga creeks, improvement ng sidewalks, drainages, kung ilan ba yan, yung Oplan Kaayusan na araw-araw po natin ginagawa para makabisita po kami ni Nakong at Vice sa iba't ibang lugar sa Pasig, yung waterproofing ng Mega Market, pumping stations, improvement ng quadrangle. Ang dami pa natin pwedeng banggitin, pati sa infrastructure works. Pero gusto ko lang po sabihin na although marami naman pong nagawa noong 2022, sa 2023, mas marami pa po, lalo na yung mga infrastructure projects natin. Dahil habang nagtatagumpay po tayo sa pag-aayos ng ating pamahalaan at sa laban kontra korupsyon, mas pwede na tayong magkaroon ng mas malalaking proyekto na infrastruktura. Pero syempre hindi natin kakalimutan yung mga importante rin na social services, yung mga iba po kasama dun sa mga nabanggit natin kanina. Kaya sabay-sabay nating salubungin ng taong 2023 ng buong saya, buong sigla at ng may mataas na pag-asa. Dahil sa lungsod ng Pasig, patuloy pong umaagos ang pag-asa basta't nagtutulungan at nagkakaisa po tayo para sa ating lungsod. The best is yet to come for Pasig City. Maraming salamat at Happy New Year sa ating lahat.